Yung December po, medyo bagsak kasi hindi po na-credit yung ibang dialysis ko. So, yung sa sales po natin na 108, yung June po pala yung hindi na-credit. So, 89%. Pagdating na po February, 756,000. Bago, ako si Ate Jen. Parang batibo lang, no? Ate Sheena, Kuya Boji. Okay na. Okay lang na Ate Jen kasi meron pa naman ako Kuya Dennis. Kuya Jack. So, Kuya Cornel. Pero kasi maganda ako kay Sir Benny, kaya Sir Ate ha. Ate ha. So, okay na po yung at a glance. So, first SEM 2012 sales versus code ako is nag-end ako ng 150%. For my collection po naman, 157%. Kung mapapansin nyo yung December, sayang po lang talaga kasi nung nagpa-collect yung mga doktor galing bakasyon, January 1st in first day, kung pumasok sana yung kota rin ng December. Pero okay lang po yan. So, from sales collection versus quota, my quota is 4.4. Ang sales ko is 6.6. Ang collection ko po is 7,043,259. So, as of ngayon po, 78% na po ako ng YTD. So, 2.2 million na lang. Early bird na yata si Nathan, so pari MR na lang. Malay mo, di ano ka naman, medal of player. Yes, yung nasa nakuha na yung bigay na natin kay Nate. Actually, mahabal ako, sabi ko, middle ng July, early bird na ako, kaya lang, okay lang, kapatid ko naman si Nita natin. Dami yung tumas ng figures nila, tinitingnan nila. Okay lang, tapos, 1.6 na lang sa Rosalie. Oo nga. Ano kaya ba yan? Kasi tinitingnan niya yung figures. so 143% po yung growth ko versus 2011. 2011 may 2.9. Nung inassume ko po yung area nung 2010, ang benta ko po ng first sem is 469,000. So, ngayon po, nasa 7 million na po ako. Nung last year, ikaw yung Apo. Stable. What makes you increase your sales over last year? Actually, sir, di ba nagawa tayo ng plan of action in December? Nag-focus lang po ako dun sa plan of action na nilagay ko. So, ang prioritize ko po na malagyan ng ang lahat ng ospital ng PhilHealth. So, ngayon po, meron na po tayong SHAM. Tapos, meron na po tayong kinukumpleto na lang po yung requirements na 4 pa. So, by the end of the year, lahat po ng hospital natin sa Laguna, meron na po PhilHealth. Nakita ko yung fitness natin last year. So, inayos yung sales. Yes, sir. So, for Epocino, meron po ako 99% growth, 4.8 million nag-end po. For 6,000 IU, meron pong 85% growth. For Keto Best, since bago lang po ngayong first ng taon, wala pa ng last year, 1.8 million yung Keto Best ko. Meron po akong 6 na dispensing doctors ng Keto Best. For collection, 348% growth. Per SEM contributor, kung makikita niyo po, ang mga negative ko po is sa dispensing.
that only proves na yung plan of action ko po is na-implement ko. Kasi yung po mga walang history yung 2011, nagkaroon po, lahat po nung nasa mula ikalima, yan po yung mga na-open natin this year na PhilHealth sa hospital. So, ang maganda po nung, 5 months lang po yung PhilHealth. So, ngayon po, nag-start na po orderly yung mga dispensing ng kanilang mga i-dispense. At the same time, diretso pa rin po yung PhilHealth natin kasi may mga bago naman mga pasyente. So, yung first sem sa Eposino, 6,000. Ayan po. Community General Hospital po, 6,000 kasi meron na po sila ngayon sa PhilHealth na pharmacy na po siya. So, yung sa Quito Best, this year si Dr. Ana Manati, Dr. Malindi Nueva, pero meron pa rin po ko sina Dr. Florendo, si Dr. Bianca, nag-dispense pa rin po sila. Sir Cornel, and to all DMs and my reps. Good morning. Sa lahat din ng bago, I am Roland and Rodil. You can call me Rola 2, kasi dalawa kami. Or Rola Manibro, or Nel na lang, tawag nila sa akin. So, area ko, starting on June, area ko na po is Cavite, Las Piñas, Himotec, Alabang area. So, ito yung area before these games. Sales and collection analysis, period covering December 2011 to May 2012. December 2011, bali ang quota is 1 million. Okay naman, kaya lang yung December niya sobrang baba because of walang accreditation ng dialysis centers. Ayan, nawala si James ng April, start ng April, wala na siya. So, ito po yung performance. Meron naman po siyang 105%. Nice. And collection versus quota, nag-end up siya na 109%. Tapos, collection versus quota 2012, quota is 6.4 and then yung sales po is 5.8. Collection is 5.8. So, ganun pa rin po. Same pa rin. Sales at collection, halos pagkalit na po. Total collection 2011 versus 2012, may growth po na 13%. Tapos, Eposino 4,000 collection, 2011 versus 2012, with a growth of 78% po. Tapos, Eposino 6,000 collection. Actually, isang doctor lang po ito, yung kay Dr. Valdez, which is na kay Sir Dennis po. Positive po yung ano niya. Ito lang yung nasa record ko. Tapos 10,000, Dr. Sherry P. Before kasi may patient siya na naka 10,000. 10,000 ay so ngayon po, wala na po. Pero for collection 2011 versus 2012, Dr. Cabildo po ito, 6,187.50. Tapos Quito Best collection, 130% po yung growth. Tapos, top contributors po niya, Himotec Alabang, nag-negative 13 kasi yung last December niya, wala nga pong accreditation. Tapos, yung NCLT, affected din siya dun sa reason na nakapasok. Since naging tradisyon na natin na after ng medrep, yung DM naman ang magre-report, so wala po kayong choice kundi magre-report po ako. Okay,
So, I'm the district manager of NEFRO South Luzon team. Okay. So, in summary po ng sales and collection performance ng NEFRO, so the group nag-end up kami ng 139%. Then in comparison po ng 2011 versus 2012, so may growth din po ang area ng 141%. Sales, so ganun din sa collection, may growth na 120% or 121%. So, market share ng NEFRO, so sa lima na nag-present kanina, so ito po yung mga share nila. So, pinakamataas po dito is si Nathan po na may 25% or total of 7.9 million. Jen with 7.2 million. Rona sa PGH area niya, 18%. At Cavite area, 18%. Then, si Glenn area dati ni Christian, 16%. Market share naman po ng Ipusino sa area, so palihin natin sa apat na classic hospitals, dispensing, Mercury, Watson's, and other drugstores. So, magkakasama sila dito. Then, dialysis naman, kasama na dito yung Hemotech and SPI sa area. So, pinakamataas is yung dialysis po, 37% or 7.9 million. Drugstore, including Mercury, 6.1 million, dispensing 4.1 million, and then hospitals, pharmacy, meron tayong 15% or 3.1 million. So, mataas pa rin ang natin sa mga dialysis. So, ibig sabihin sa mga NEFRO natin ngayon, so isa din sa mga alagaan natin yung mga dialysis centers natin. Kasi, isipin mo, almost 40% ng benta natin ang gagaling dito. So, sa Ipusino lang to. Ilan percent mercury mo? 29. Mercury, sir, is 29% or 6.1 million. Then for keto na lang, galing dun sa apat kanina, usually nakati na lang sila sa tatlo, pero significant lang is yung dalawa, Mercury, Watson, at saka yung mga maliliit na drugstore, so magkakasama na dito lahat, so 6.6 million. Kasama na dito yung Active. Compare sa dispensing natin sa mga drugstores natin, 795,000 lang siya. So, hindi pa siya umabot ng 1M, 11% na siya. So, ibig sabihin, ang focus ng Petobest din natin is marami din talaga sa Mercury din. As much as yung mga doktor na nagdi-dispense, gusto din nila. So, for what reason, may mga iba na ayaw na nila mag-dispense ng Petobest kasi wala silang tiwala sa secretary nila, tablet, no? May nagsabi sa atin yan. So, pero, hindi naman ibig sabihin na hindi na sila tumutulong sa atin. Nagkataon lang na mas komportable sila na pag ang gamot nila is nasa Mercury, Watson, Fronting Drugstore. So, yung total commitment po ng mga grupo po, actually, mali po itong computation, mas maliit po ito. So, sabi nila, sir, baguhin natin medyo mas maliit yan. So, gawa na lang kami, sir, na. So ito lang, Mas malaki dapat doon. Growth ng Ipusino, lahat na, kinumbine na natin lahat ng area. So, from 2011, 11 million, ngayon nagiging 21 million na siya, or almost 83% yung growth ng area. Ipo 6K, 104%. Keto, 4,820%. Pero for 14%, okay na po. So, My first time sales versus Cota 2012. So, from December to May, po kasi ng area ko
ako for the past 3 years na nasa Mindanao ako. Parang 30 to 40% of my sales and collection sa first seller. Tapos parang 60-70% po sa second seller. Diba? So this is my first time collection versus quota. So Feb and April. Sa history po, ang January po kadalasan po yung quota. But this time yung Feb, kasi po yung nagkaroon tayo ng changes sa Pacific War. So, napunta po ng yung May, baba din po because yung iba rin po mapupunta na po ng June. Like sino kayo for Atienza. Most kasi yung area ko, province. This is my first time sales and collection. 54% po yung sales and 51% po yung installation. Ito po yung distribution. Sa Zilong Z, so may 4% growth ako compared to last year na 676,000, 702,000 na po siya ngayon. So, ano ka na lang mamaya sa mga top contributors. Then sa YC, 17% po yung growth. Efficiency 6.6, so nag-ano po ako ng 1.1 monthly para end up ng 100% for the second. Thank you po. Kasi reason ka eh. You have to show us your sales strategy or yung SWOT mo. Iwan po yung doctor sa SWOT mo na. Paano mo ano yan? Because I was just wondering, ano bang, okay, ito na namin, wala dyan, ano pa natin? Yung strength. Ako po kasi, yung strength ko sa ngayon, una po, mas matagal na ako sa ibang level na sa area. Pangalawa po, yung deals na binibigay natin like ngayon po, straight na tayo ng budget natin. Ito, budget mo. Full support natin sa support. So, yung sponsorship po, sir. Tapos, yung support din po ng company. Siyempre, dyan po yung support ng company. So, yung deals na na-enjoy ng policies, ano ba yan? Positive yun sa'yo? Negative? Positive naman. Pero kung yun na, maganda nga yung deals 1+1, pero that affect your sales, no? Yung growth. Kasi kami, sir, 11 to against 12. ang on ko po kasi is patient base. Hindi, alam ko yun. So, parang, ang ano ko na lang po, sir, ngayon, maghanap ako ng ibang doktor na, kumbaga, kung ito si doktor eh, umaba yung pasyente. Maghanap pa po ako ng ibang doktor na magbibigay sa akin ng pasyente. Kasi yung palos eh, yung deals kasi na maganda, you expect higher orders, di ba? Compared with yung maliit na volume, di ba? So, yung maganda yung deals na yun. So, how will that take? Inuman ako na siya. Wala ka pong partner ni JP. Good morning, Sir Benny, to all DMs and sa inyo lang. I'm Marcel Arquilaga, hindi yung sa mga bago lang. From South Luzon Group, handling Hetaxen. So, at a glance, same pa din lang sa kanila. So, start na ako. For sales and collection analysis, period of covering December 2011 to May 2012. First, SEM, sales versus quota. For the December ko is 29, explain ko lang, yung quota ko ng December is 1,185,000 just because nakapeg pa sa akin yung entity natin. So, 29%. Why 29%? Just because kasi last November, lahat naman tayo, November cut-off. So, for January, 31%. For Feb, 170%. For
Yung March ko is 72% just because yung some of my top doctors, hindi pa sila nakakapag-purchase. Example ko na lang si Dr. Dr. Yolanda Gonzalez. Before kasi si Dr. Rayoli, kahit meron pa siyang 4 sets of 100 mg ng Hentaxel, umorder, nagpo-purchase na siya. But ngayon kasi, most of the patient niya is PCSO patient, naka-card, so through UPHR pharmacy. So makikita naman dyan mamaya. For month of April, 113%, May 99%. January to May, tinanggal niya sa akin yung Hempladine, so 765,667 for the quota. Same sa collection ko, ganun pa rin ang explanation kung bakit yung December ko is 22% and for the March na 71%. For the January, 121%, Feb, 141%, April, 131%, and May, 126%. Yung quota ko nasa 5 million kasi inad ko pa dyan yung December na nasa 1.1. So for the sales is 4.8, which is 96%. For the collection of 4.7, 95%. And for running YTD, 95%. First dito, Hentaxel alone, hindi ko na sinama yung Hempladine and oral etoposide kasi Manila naman na mag-explain. So, negative ako ng December and March also. Same with the explanation ko kanina. So, for the January, 5% siya. 2011 versus 2012. Ng January ko, 5%. For Feb, 192%. For April, 134%. Sorry. For May, 20%. Ito yung Hentaxel collection ko ng 2011 versus ng 2012. So, for month of 2011, 3.3. For 2012, 4.4. Growth of 34%. Hentaxel alone lahat. Sir Benny, Sir Ian, to all the boss and sa mga co-members. I'm Catherine Cristobal po. Area po, PGH, Cavite, and time po, PGH. Sales and collection analysis per period covering December 2010 to May 2012. Ito po, in December, ito pala, ang training month ko po is in January. Nag-start po ako nung Feb as Probi. Ayun po, meron po ako, nung Feb po, meron ako 84% na sales. Nung March, 102 hanggang sa May po. First sem sales versus quota, yun nga po yun. Tapos yung first sem collection versus quota po. Nag-negative, yung explain ko po yung April ko, kaya po siya 73% lang po. Kasi may collection po dyan na sa PGH pharmacy, sir, na hindi ko siya na-collect that time. Kaya po 73% lang po yung collection ko. Sa PGH? Yes. I'm expecting na yung record mo na kaya sabihin mo, may collection sa PGH na pinayad pero hindi siya ma-credit because of dates. Pero yung pala, hindi talaga kasi hindi mo na-collect. Question po. Question po. All slides. Bahala ka, madali mo nang sagutin to. Ano ang sharing ng benta mo? Dispensing, Ay, yun nga pala ma'am. volume, pharmacy. Ano po, Kasi gusto ko yung performance mo eh. sa area ko po kasi, Gayahin yan. ma'am, sa area ko po kasi more on sa patient po talaga ako. Ako kunti lang po yung mga dispensing po na doktor. So direct patient ka? Yes po, kaya unpredictable po yung yung pasok po ng
benta. Namo-monitor mo naman. Yes sir, yes sir. Meron pa akong monitoring sir. So average ilang cycle? Alin mo? Average mga gamot mo, ilang cycle yun? Support pala siya, sorry, support pala. Ayun po, yung sa Zilonzin 2011 versus 2012 po, meron pa akong growth na 20% po. Then sa White Sea, meron akong 19% na growth. Sa Epusino, meron po akong 1% na growth. And sa TPAO, nag-negative po ako. Kasi dati po kasi yung sa mga HIMA fellows ko po, meron silang purchase last year. Ngayon po, halos wala siyang purchase. Sino to? Sino? Yung HIMA fellows ko, sir, that last year kasi may parang 3 na TPAO po na purchase nila. Then ngayon po, kahit isa wala. Hindi pa minomonitor ko kung bakit po wala. Ito po yung mga contributors ko for Zilonzin. Kung makikita niyo po dito, meron si Dr. Ignacio po, negative 33% po siya. Kasi sir, more on kanyang sa mga patient po niya sa PCSO po, pumupunta din sa complete solution. Hindi ko pa rin po siya nasasabi, nawalan po ako ng benta kay Dr. Ignacio. Kasi yung complete solution ko po, may... Silong Gin? Yes po, opo. Actually, isa sa problema namin kay Dr. George Ignacio, sir, kasi malaki yung benta niya before. Kinikater kasi ng on-care yung mga order ng Silonjin for Kati Pasqua, sir. Tapos ayaw na ngayon si on-care, wala nang gustong mag-cater dun sa ano niya. Nag-ati Pasqua. Oo, wala. Ikaw rin eh. Oo, ayaw ko na rin naman. Ako lang din magbabayad. Sa White Sea po, Okay na. sa White Sea naman po, kung makikita nyo, nag-negative din po si Dr. Dean Fernando. Kasi sir din po, karamihan din po sa mga pasyente ni Dr. Dean Fernando ngayon is sa PCSO din po. Masasabi ko na hindi pa rin po siya nawala ng benta. Kasi nga po yung share po ng complete solution ko, mataas din po siya. And si Dr. Elsie Dancel. Ayun po, sir, nag-negative ako dyan kasi parang yung last na purchase po niya noong 2011 is December po. Then nagkaroon po siya ng mga account na yung hindi na settle po na account. Kaya nitong Feb na lang din ulit siya kumuha ng YC. Ayun po. Ako na po yung nasa on po sa good afternoon, sa Benny, sa Ian, and sa lahat ng DMPI ng mga medreps. Sa Luzon po ako, bali po na-hire po ako ng January, nag-training po ako ng February, nag-start po ako si area ng March, so bali 3 months pa lang po ako talaga ng hands-on dun sa area, sa March. So, hindi ko po alam na pregnant po ako nung pumasok. Akala ko nung nakilala mo si Sir Ian. Akala mo nung kalala mo si Sir Ian na pregnant ka. Swerte kasi ako eh. Bakit na nakilala ka dahil minag-relax na siya? Mahal, buntis ka rin. So, buntis na ako. So, ito po yung sales and collection analysis po ng first semester 2011 and first semester 2012. So, yung data po na nakuha ko, bali po yung January, February, kinuha ko po yun sa SOA ni Maricel and SOA po ni Lourdes kasi ang handling hemplatin and yung hentrozole po natin. So, noong January, February, nung January medyo mababa kasi di ba po, from December, tapos January, tapos February, bigla po kasi quarter po yan. Tapos nung pumasok po ako, so, March, April, May, so, since yun nga po, buntis po ako yan, so medyo, nasa-start pa rin po ako makilala yung area. So, pataas naman po siya and hopefully pataas na po talaga siya
mga susunod na ng month. And gano'n din po yung sa collection. So, tumaas po siya ng February, bumaba po ng March. Ngayon, tumataas naman po ngayong May. Saka din po nung April kasi hindi rin po ako masyadong makapag-area kasi 1 week po ako paling nawala kasi yun nga po, nasa 4th month po ako nun. Ay, 3rd month po ako ng pregnancy so madalas po ako nasusuka, nahihilo, yun. Next po. So, yung sales and collection po versus quota. So, 49% po sa sales and 54% po dun sa ano. So, talaga po mababa po siya. Kasi kakastart lang po talaga nung join ng Hempla team at saka ng Hempla. And yung collection naman po versus 2012, 11 and 2012. So, yung March, nung March po, nag-8% po siya na-grow, negative 32% ng April. Tapos, ngayong May, negative 25%. Yan. Sa Hempla po noong 2011, nag-68 po yung benta ng yung collection niya. Tapos, nagkaroon po siya ng growth na 2% kasi nagkaroon po siya ng 187 yan na collection po. And sa Hempla naman po, meron naman po growth na 27%. From 2024 po, naging 285. So, yung Hempla contributor po na malaki was nanggaling po sa PGH Pharmacy po. 152,000. Sumunod po, ay sa Mercado po pala. Yung Mercado is sa, doon po sa, sa PGH na rin po yun. Sa likod ng main pharmacy po ng PGH. Tapos sumunod po yung PGH Pharmacy, si Dr. Ding na po, tapos Complete Solution po. Si Dr. Ding wala pa po siya, ay si Dr. Villalon wala pa po siyang order ngayon ng Hempla kasi I believe meron pa po siyang Hempla na nasa. Yan, yung gamitin mo, yung slide na yan. Kung may tanong man kayo, pag-usapan natin na lang. Nakabang na Sir Ernie. Ayan. Tingnan mo, hindi ko na-explain eh. Dapat yung pagiging proactive namin, may explanation yan kung paano namin nagamit ang pagiging proactive namin. Pero wala nang time, sorry. Tayo pa tayo. Pwede natin magamit yun, sir, sa team building para... Take your time. Take your time. Sige, ganito yan. Actually, nung nag-start kami na nag-present, tapos may per group na, sa time pa namin nila Ma'am Jane noon. So, nag-ask sila na kung anong pangalan ng grupo nyo. So, nakuha namin ang pagiging proactive kasi at that time, nile-lecture sa amin yung sa 7 Habits of Highly Effective Person. So, from the start, yun na yun, nagbago na yung mga medrep ko, iba na. First thing, nandun pa rin ang pagiging proactive. So, until some time, na-appreciate ko kung paano pagiging proactive. Kinakwento ko nga kay Ma'am Tin kanina, sabi ko, ina-adapt na rin ng mga ibang managers at saka ng ibang mga medrep ang pagiging proactive. So, kasi pagdating sa mga accounts namin, dati naka-hold yung incentive ko kasi may mga overdue account. Pero ngayon hindi na naka-hold kasi pagiging proactive. Kasi? Alam bakit? Kasi pag may overdue account at may incentive ka dapat nalalabas, sasabihin ni Ma'am Jazz, hold ang incentive mo kasi yung account mo hindi na active. Ang ginagawa ko, pinabayaran ko, proactive na ulit ang accounts. Once na proactive na yung accounts mo, ma'am, pwede na active na yung accounts mo. So, yan lang naman yun. Sabi ko kasi wag na yung kwento. Pero joke lang yun, ha? Joke lang yun. Proactive mo. I'm sure nakarelate si Sir Ernie.
Rhoda, try it. Si Sir John? Hindi ko kaya. Active. Si Ma'am Tin, puro active. Ma'am Jane? Okay, summary na naman yun ang presentation nila. Performance ng on-copy sa sales. So, Ano yung ref? anyway, comparison ng 2012 versus 2011, meron kaming growth na 36%. Anyway, explain ko lang. Try kong tinatanggal tong... Kasi na lang tinanungan ko. Kaya sa susunod na slides, for example, naka-template pa lang slide. Ay, gano'n yun. So, hindi talaga matanggal. Pero inisip ko na lang, baka pangitain na talagang baka magna-number 1. Nice one! Using. Okay. Ayaw ba? Open pa rin siya. Tinanggap ko na. Sabi ko baka yun talaga. It's a sign! It's a sign! It's a sign. So, Sinadjust. sales, 36% ang growth in terms of collection, 10% ang growth. Market share in terms of collection, so pinakamataas pa rin ang area ni Catherine, which is so far sa base sa presentation niya at saka sa quota na binigay din natin sa area ng ONCO. So kahit bago si Catherine, so siya ang may pinakamataas na quota. Next si Maricel, is siya mga pangalawa. Siya naman ang pinaka-senior. Okay, so wala 14%, trade 17%, at saka yung rin mga retail 6%. So, si Lunjin, 2011 versus 2012 may growth tayo ng 15%. White Sea, 19%. Impulse na 10K. So, base kanina sa explanation din ni Rola na ang problema ay almost 30% ang negative namin. So, maraming doctors na tumutulong before, tapos medyo nag-idol ng practice. Tipiao, ganun din. So, I think Ipusino at saka Tipiao, pareho lang ng set of doctors na nag-regulate namin. Total commitment sa mahina pa yan, pero still, pag-commit sila ng 109%. Pero base nga doon kanina sa slides natin na magna-number 1, tingin ko mas mataas pa. Actually ito, nilagay ko lang, pang-end ko lang, pero dapat hindi ko nasasabihin. Kasi na-explain na to kanina ng mga managers, pinag-uusapan na natin. So, yan, ang sabi nito yung uncle ni Sir Benny. Hindi, pero yung by principle simula ng first day na nag-training tayo, yun na yung palagi sinasabi ni Sir Benny sa akin. At kung minsan may mga bagay na hindi naging successful yung trabaho natin, huwag na naman natin iasa sa iba. Ask natin yung sa sarili natin. Isa naman ang dahilan doon baka kulang lang yung effort natin. Pero, unfair naman doon sa mga nagbigay talaga ng effort din nila. So, pwede natin isipin na lang na sobra-sobra yung effort ko, pero baka mali lang yung diskarte ko. Tingnan ko lang din yun. Baka may ibang paraan. Hindi na swabe yung pasok ng diskarte nyo. So, ganun lang lagi. Wag lang natin hindi talaga kaya. Sa part namin sa ONCO talagang kahit sino nag-uusap kami na talagang mahirap talaga. Pero still, di ba? Kahit mahirap yan, si Sir Benny po, ulit sinasabi siya mismo may hope na kaya pa yan. Sabi naman na angel ko, sir. Yan. Pisan pala. Dati ko sinasabi yan. Actually, hindi pa tapos yung napag-usapan nung nasa Europe kami. Pero yun lang yung point ko. Conscious na ako sa term ko. Na ano lang naman yan. Kami ni Ma'am Jane, nag-start na kami sa Goodfellow na parang
ilang taon na kami sa mga business review namin. So, hindi na namin mabilang kung pang ilang times na namin na tumatayo dito sa harapan. So, ganun lang din ang buhay. Tumatayo kami dito kung minsan, tulad ni Ma'am Jane, district manager or medic of the year yan. So, may nagpe-perform. May mga times din naman na hindi rin ganun kaganda yung performance. Pero, lahat tayo, Natatakot ako sa mga statements. hindi, meron sa tayo. Nakailok eh. May potential talaga na mag-success. Kaya nga yung nangyayari dun sa iba, pag nasasabon sila dito, the next time, naging top performer sila ng area. So yun lang kailangan natin gawin na kailangan natin, admit lang natin yung failure. Ito yung tutulong sa atin para mag-success compare sa mag-isip tayo ng mga excuses para doon. So yun lang. Kakain na tayo ngayon. So, Ernie, may question ka daw sa Ernie? May question ka daw sa Let the children's laughter remind us how we used to believe. Unlimited! Anong kinalaman niya sa benta mo? Connection sa song ko. If our parents hindi tayo pinalaki ng maayos, we will not be here. Ganun mo, hindi kumanta. Yan naman. Pinipirap nyo naman eh. Ako nga yung huli eh. Dance number na siya, Sir Ben. I expected that. December, hindi pa nang, yung policy ng office na i-credit yung sub-D the next month, no? So, well, we all know naman yung pag December, talagang medyo mahina. So, hindi kami nakapag-adjust kaagad. So, nung December, yan na yung actual namin. No? And then, eventually, in January, we tried to make things better. But eventually, doon na kami nakahabol sa latter part ng SEM. So, that's why we ended up at 57%. But we tried our best to get the quarter sa second quarter and likewise to offset sana yung difference namin during the first quarter. But we just ended up 95% during the second quarter. Best effort, but based on history, talagang sa Cebu or sa area namin sa Bismin, lalo na sa Ongko, talagang during the first few months talaga sa umpisa, talagang medyo matumal talaga siya. Mahina talaga. And it picks up during the latter part. Alright, so that's it. Okay, so this is the sales namin, no? So we ended up at 11 million versus target of 16 million. So that's 71%. Then for collection, we ended up at 12.3 million versus 16 million, so at 77%. No? Alright, so chart lang yan. So, to compare it with last year, 2011, so we made medyo konting growth lang naman na 72% versus last year. And then for collection, 76%. I'll just show you the units growth compared sa previous year. I tried sana yung values, pero kasi nag-iiba-iba lang kami ng presyo eh. No? So medyo talaga, ayoko namin mag-present na just to compute yung price ng Hentaxel times yung SRP natin. Kasi may iba kaming presyo na mababa doon. But if you see the units, the increase, the growth ng units, no? For Hentaxel, we have a growth of 200%. We doubled it versus last year. But the very highest growth that we had was sa Soledronic, no? From 95 to 250 vials or 250 units. So that's a high 63%. So reason for being is that na-accept na ng mga med-onco yung Soledronic natin sa Cebu. Even
kahit na sabihin namin na for compassionate use pa. No? Last year medyo hesitant pa yung iba kasi wala pang brand name, tapos yung ano natin, yung box lang, hindi pa against Zometa, no? Pero kasi na-try na din nila na effective yung gamot, so, and because of the price also, so kaya na-shift na talaga nila into yung Zometa into Silodronic ngayon. Alright, and then Silongjin also, with the help of Ricky, we were able to push. May challenge na kami yung Silongjin kasi yung dalawang rad onco sa Cebu, sana yun yung bridge namin na makuha talaga yung Silongjin market. Just medyo hindi pa maganda yung reception, no? Yung acceptance. But we're working on it. Strategize na namin na Ricky kung paano sila i-penetrate. Kasi marami silang patients na binibigyan ng Immocel kasi. So yun yung potential for us to penetrate the market. Alright. And for Trophy also, yung Trophy kasi is kasama kinikimo yung doktor, talagang gumagamit yan ng antiemetic. So we made sure na dapat bawat doktor na nakikimo, meron siyang Tropicitol na ginagamit. Okay, so yan yung units increase ng growth. Right? So this is the contribution per territory. The biggest contributor is Ana, no? 2.9, 90%. Then followed by Berna, and Tess, and then Ricky, and then the Bacon area. Okay, sales per MD growth versus last year. Biggest contributor namin is Dr. Guancia. No? Nagka-problema pa si Tess dyan, pero sa lagay na yan. Right? And then we have Dr. Alsay Uy. Meron na siyang 877,000 just for the first half alone. And we are glad to say that she's using now our Hentaxel. She's really branded na doktor yan. So, kahit paano nakagamit na talaga siya ng Hentaxel at saka meron tayong 4 na patients ngayon sa kanya. So, with Hentaxel, White Sea, and Silodronic. And the rest follows, meron lang tayong negative growth. Wala pa lang negative growth. Hindi ko lang pinakita. Hindi, meron tayong negative growth. We have 2 top doctors in Cebu. Alam niyo sir ito, si Sir Dr. Tugtug and Dr. Ligaspi. Dr. Tugtug, well, challenge for us, no? Kasi si Dr. Tugtug, lahat pina-orderan, no? Everybody is welcome, so he helps everyone. Ang challenge niya doon ngayon is yung census ng patients niya, hindi kaya nung volume na marami siyang stocks talaga. So what we're doing right now is we're trying to get 1 patient at a time sa kanya para maging sustainable yung business natin sa kanya. No? We want it sustainable in a sense na yung pag may product in order, talagang ginagamit talaga niya. No? And then Dr. Ligaspi naman, yes, yun ang pinaghihinayangan namin ngayon. Although we still maintain the friendship, no? Kasi magkaibigan din talaga kami, dalawa. Pero because of loss of yung medyo tinamaan talaga yung practice niya because of the resurgence of some surgeons in his own hospital na napupunta na sa mga surgeons ngayon yung mga pasyente. Ang challenge lang sa amin is we have a dilemma whether to penetrate those surgeons or not. No? Kasi we have also to protect Dr. Ligaspi and the rest of the med-oncos. Kasi ngayon, monitor talaga ng mga med-oncos sa Cebu yung mga surgeons na nagkikimo. Kasi ang lumalabas kasi after ng chemotherapy sa kanila, bumabalik sa mga med-onco, which is pagbalik na, medyo masama na yung lagay ng pasyente. Yun yung kinaiinisan nila. No? And then they have also this, they also watching kung ano yung produkto ginagamit o sino yung kumukover doon. Kaya medyo hesitant kami na ipasukin yun. Although we know it's a potential market, pero we just, as of now, we're trying to strategize na how to approach. Kung paano kami, makabenta doon without being seen under the radar. Yun lang. Pag si Sir Ernie nasa na. So really, congratulations.
That's the value of work. That's the value of being driven. But then again, it's beyond goals, it's growth driven. Pag nag-grow tayo professionally, goals are easily achieved. That's what the company wants from us. We grow professionally, we grow collectively, then goals are easily achieved. Let's bow down our heads and let's pray. Lord, we thank you for this wonderful 3-day activity. We're here not only to report, we're here not only to present what we've accomplished, but we're also here, Lord, to refresh, to remind, to challenge, to inspire, to encourage and support one another. Lord, we have different places, we have different jurisdictions and assignments, but in the end, Lord, at the end of this road, we are all in one boat, one team, under one leadership of Sir Benny. I pray that you continue to bless them with wisdom. Ganon din po ang aming mga DMs. And we also pray that you continue to bless our gear management headed by our chairman, beloved Chairman Ed, that as you continue to support us, we'll do our best to deliver for this company, that we will take care of this company, Lord. We will be loyal, extremely loyal, submissive. We'll be grateful and always possess a positive attitude. Always have faith, always have trust, Lord, that we together we will all achieve more. Take care of us as we travel back to our respective homes, and tomorrow a renewed day, a renewed hope, a renewed strength as we rebuild our team, as we re-strategize and learn more and have fun as well. Bless our families, bless all our dreams, our aspirations, our prayers, Lord, that we may be a blessing to our families and to many people. Bless Goodfellow Pharma Company, who has been a blessing to us. We honor you, we thank you. We give you praise and glory. Our Lord and Savior, Jesus Christ, is we pray. Amen and amen. See ourselves a big hand. Let's all rise. Tayo tayo. What is our way? I'd like everybody to go around and extend our hands. Other divisions, go to other places. Congrats. You survived? Okay. Sabihin mo, you can do more. You can do more. Congratulations! You can do more. Very good. God bless. Mag-usama pala tayo. Congrats, DMs! Oo. Kung alam nyo na yung color nyo ng team, preferably green t-shirts na ganun kulay, ha? Okay? Magdala kayo ng mga t-shirts. On green team, the last one, Mel, Marcelia, Domingo, Nicole, Miranda, Yuko, Sayo, Mapa, Kadir. Red team, Astorga, Janine. A lot of these ideas came up. So, kung natin to, are you satisfied? Yes. Dapat hindi. Dapat hindi. Never be satisfied. More. My question is, what will be the significance of all of this? Achievement. Success. Right. Happiness. Fulfillment. So, personal. Basically, piece of thinking already. Pero mamaya, i-discuss ko sa inyo, yung marami pa